si Baste Duterte ang tatakbo na bilang presidente sa 2028. O, ayan na po ha. At hindi lang po yan mga ka-Oslek, no? Yung dalawang kapatid niya po tatakbo rin po na bilang senador. O, isipin nyo, magkakaroon na ng kamay na bakal dito sa ating bansa ngayon. Kasi ang administrasyon po natin ngayon hindi po masyadong maluwang. Kaya ang pulburong kumakalat, no? At ito po, galing po to mismo sa bibig ni BP Sara. O ito, pakinggan po natin, no, mga ka-Oslek at mga ka-DDS. Ito. Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na 3 Duterte ang tatakbo sa pagkasenador sa 2025 midterm elections. Si PRD Senator, yung kuya ko, si Paulo Duterte, yung congressman ngayon, Senator, si Sebastian Duterte. So, 3 ang Duterte next year for Senator? Yes, 3 ang Duterte next year. Dagdag pa ng bise, si Mayor Baste ang tinitingnan nilang pambako sa 2028 presidential elections. Si Baste Duterte, and siya ang mulagan sa 2028 president. So, nagingon sa ako ang magbalik daw ko sa Davao mag-mayor. Natanong naman si VP Sara. Ito, si Baste Duterte po, galing po sa bibig ni BP Sara yan. Sila magkakapatid, napupusuan nila si Baste Duterte. Parang si Tatay Digong din gusto itong magsalita, no? Pati yung mga mura-mura ito nakakuha ni Baste Duterte sa kanyang ama. So ito yung pinakaiintay natin, no, mga DDS. At para magkaroon ng takot naman yung mga gumagawa ng mga kalokohan dyan, lalo na yung mga nagpupulboron dyan. O isipin, 3 Duterte yan, ha? At si BP Sara po itatakbo lang bilang mayor sa kanilang lungsod, no? Ito, tuloy-tuloy tayo mga ka-Oslek, no? Meron pa tayong mapapakinggan dito kay BP Sara, yung abot sa gurgur daw. ito, pakinggan natin. Kung siya na ang bagong opposition leader, pero hindi niya ito direktang sinagot. Sa ngayon, sir, nakatutok tayo sa transition ng Department of Education from me to the new secretary, and after that, pag-uusapan namin sa Office of the Vice President paano pa hanapin yung mga underserved communities natin para magsuporta kami sa iba't ibang opisina ng gobyerno para magbigay ng proyekto. Patungkol naman sa hiwa na nakita sa kanyang leeg, Ayan, mga ka-Oslek, sagot. Sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Ang gurgur ay salitang Bisaya na ang ibig sabihin ay ginilitan. Paliwanag ni VP Sara sa video na yan. Hindi naman na siguro kailangan i-interpret yun, very straightforward yun. Tinanong ako kung ano yung sulat na nasa leeg ko at sinabi ko na sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Silang lahat. Si VP Sara sa silang lahat. Alam niyo mga ka-Oslek, itong sinabi ni BP Sara na ginurgur siya, napakalalim po ito na salita, no? Yung iba dyan baka hindi maintindihan, baka isipin talaga nila na si BP Sara talagang ginlitan ng leeg, pero hindi po ganoon. Malalim po salita yon. So ibig sabihin mga lahat sila, no, talagang pilit na parang inaano si BP Sara dito. Malalim po ito mga ka-Oslek, no? Malalim na salita po ito. Hindi ito ibig sabihin na parang ginilitan siya. Yun po ay parang ginigilitan na rin siya dahil nga sa mga ginagawa sa kanya, no? Kaya nilahat niya po yan. Okay, tuloy-tuloy tayo, no? Tungkol kay House Speaker Martin Romualdez. Speaker Romualdez, na-miss daw niya yung unity niyo dati during election. Speaker Romualdez, sa press ko niya kahapon. Friendship niyo daw, hindi na-miss niyo daw. Ano yung comment natin dito? Patuloy na yung video natin mga ka-Oslek, no? Kaya nga po no, mga ka-Oslek, no? At ako natutuwa ako at klaro na po, no? Sinabi ni BP Sara, tutusin lang po talaga, pwede pang maging mabago pa to. Pero para sa akin, dapat talaga dire-diretso na to. Huwag nang maging wala nang hadlang-hadlang pa. Dapat talaga na kailangan ng administrasyon na Duterte. Kasi sa ngayon po, masyado nagiging maluwang. Maraming nangyayaring kaganapan na mga pang-hold up,
lalo lumadami ang mga pulburon. So pag nagkaroon ng Duterte sa administrasyon, sigurado po talaga na magkakaroon po ng kamay na bakal. Di ba po? Tatlong Duterte pa yan, 2 senador at si Baste Duterte ang tatakbo bilang presidente. No, akala ko talaga si BP Sara po talaga no. Yun po ang akala natin mga ka-Oslik, pero hindi po. Kahit sino sa magkakapatid na yan, okay lang po yan. Kasi iisa lang ang pinanggalingan yan, si Tatay Digong. So syempre yung naging experience si Tatay Digong bilang presidente, isi-share yan para sa anak niya kung ano yung dapat gawin. At sigurado talaga na ito magkakaroon ng pagbabago sa Pilipinas, no? Hindi lang ito basta-basta na kasi gayon po nangyari ngayon sa, isipin yung gulo-gulo na, di ba? Kahit sa West Philippine Sea, di ba? Halos hindi na makapangisda ang mga pangkaraniwang Pilipino dyan. Pero yung Duterte ang nakapwesto, maluwang na nakakapangisda ang mga ating kababayan dyan. So ngayon hindi po ganoon nangyayari. Mas lalong lumalala pa ngayon at baka magkagera pa ngayon. No? Pero sa akin ngayon, dapat talaga magkaisa muna tayo para dito sa nangyayari sa West Philippine Sea, dahil sa panggigipit ng mga China na yan. Di ba? Kaya para sa akin ngayon, magkaroon mo tayo ng pagkakaisa dito mga ka-Oslik, no? Kasi hindi po biro ang nangyayari sa bansang Pilipinas ngayon. At may marami naman na ngayon sumusuporta sa Pilipinas dahil sa ginagawa ng mga China na yan. So sila po ang sarap pilasan ng ng bandila ang mga China na yan sa panggigipit sa mga kapwa Pilipino po natin mga ka-DDS, no? Alam nyo, ito po, itong napanood ko itong balitang ito, dahil na mismo galing sa bibig ni BP Sara, talagang tumayo po talaga ang balahibo ko. Dahil talaga Duterte talaga ang gusto kong mapwesto po talaga. Dahil marami akong nakikitang mali ngayon dito sa Pilipinas. Nagkalat na kung ano-ano dyan. Pero pag Duterte ang nakapwesto to, sigurado may pagkakalagyan. Kung ako naman sa mga lalo na sa mga nagpupulboron dyan, eto na, nagsasabi na si BP Sara, ngayon pa lang dapat mag-umpisa na silang magsibago. Dahil kung hindi sila magbabago, pag pwesto ng Duterte sa 2028, maliligwak talaga yung mga yan. O kaya nasa tao po ang pagbabago mga DDS, mga ka-Oslik, no? Kaya wag nila isisi sa presidente kung ito magiging batas, kamay na bakal uli ang mangyayari po, no? Dahil si Baste Duterte na ang magiging presidente sa 2028. Sigurado ako dyan na may pagkakalagyan po talaga ngayon ang ating mga loko-lokong mga nakaupwesto dyan, no? Hindi sila uubra dito pag Duterte na nakapwesto. Para sa akin, dapat lang talaga meron ng batas ng kamay na bakal dito sa Pilipinas para magsitino ang mga nandiyan sa administrasyon po, no? So yung mga ka-Oslik, no, wala po akong ngayon, B8. Hindi po ako nag-aanong B8 ngayon kasi medyo kaya ganito lang po ang reaction natin, no? Pasensya na po kayo, no? Gusto ko lang ma-reactionan to dahil ito po talaga inaantay ko sa manggagaling sa bibig ng mga Duterte na kung sino talaga ang tatakbo bilang presidente. So ito na nga po, si BP Sara ang nagsalita na si Baste Duterte na ang napupusuan nila magkakapatid na tatakbo bilang presidente, si Baste Duterte. Kaya mag-iiyakan na yung mga loko-lokong nakapwesto dyan sa administrasyon po ngayon, di ba? So mga ka-Oslik, no, hanggang dito lang po tayo at maraming salamat, no. Siyempre, kung di pa po kayo naka-subscribe sa aking channel, please subscribe at huwag natin kalimutan pinutin ang bell button para lagi naka-update sa aking mga upload.